Page 8, kapatid na Daniel. Upang maligtas naman ang mga tao sa huling araw na ito, kailangan ding pumasok kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pagpasok kay Kristo sa pananampalataya ay magagawa sa pamamagitan ng pagiging sangkap ng katawan ni Kristo o ng Iglesia ni Kristo. At upang ito ay mangyari, ang mga sumusunod ang mga kailangang gawin. Makinig na mga salita ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Iglesia ni Kristo. Sumampalataya sa napakinggan, magsisi, magbautismo sa pangalan ni Kristo. Pumasok sa iglesia, manatiling nakalapat sa pagkakasangkap at lumakad ng nararapat sa tawag na itinawag. Yan ang paraan daw ng pagpasok sa iglesia. Magsisi, sumampalataya, makinig, sumampalataya, magsisi, magbautismo. Ang nakapasok ay nabautismuhan. Aba, si Manalo, hindi nakapasok sa iglesia niya. Hindi siya nagpabautismo eh. Kalma, pagpalagay mo, tama yung salita niya. Yung bang, nabautismuhan ba yon? Yung magnanakaw? Hindi naman nabautismuhan yun eh. O ngayon, nakapasok ba yun o hindi? Ayon sa pamantayan nyo, para makapasok, dapat mabautismuhan. Hindi nabautismuhan, hindi nakapasok. Di kasinungalingan na agad yung sinasabi nyo na ang hindi po papasok walang kaligtasan. Iyan ang kanilang turo lalo na nung tagapangasiwa nila ngayon. Basahin natin ang pasuko. Pakinggan nyo ito mga kapatid. Hunyo 1976, pahina 29, sinulat ni Eduardo V. Manalo, hindi maliligtas ang nasa labas ng Iglesia ni Kristo. Kaya hindi raw maliligtas. At alam nyo kung ano raw ang kapalaran nung nasa labas? Pakinggan natin si Eranio Manalo. Alam ko na marami pong hindi sang-ayon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi sila papayag, Iglesia ni Kristo lang ang tagapagmana. Hindi sila papayag, tayo lang ang tinupos. Pero mga kapatid, may katubusan ho ba sa labas? Kaya hindi pwede magmana na sa labas ng iglesia. Paano ka pa mamanahin sentensyado ka sa apoy? Pag nasa labas ka pala ng iglesia nila, sentensyado ka na sa apoy. Di sentensyado ba sa apoy yung magnanakaw sa krus? Hindi, mali. Bakit? Hindi nga nabautismohan yun Hindi nga yun nakasama sa kawan Nasa krus niya, magkakama sila ni Kristo Hindi nabautismohan para ikaw mapasok at maligtas ka, mabautismohan ka. Hindi nabautismohan. Wala kang kaligtasan. Kaya walang kaligtasan ang nasa labas dahil hindi nabautismohan. Mali agad. Bakit? Merong nasa labas, hindi nabautismohan pero naligtas yung magnanakaw sa krus. At marami pang iba. Basahin natin ang 2:13 ng Roma. Pakinggan nyo. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Pakinggan mo po ito kapatid na kapatid na Peter. Hindi yung tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap, kundi yung nagsisitalima sa kautusan ang aariing ganap. Narinig mo kautusan, buong buo. Narinig mo ebanghelyo, buong buo. Hindi mo naman tinalima, hindi ka ganap, hindi ka maliligtas. Pero ang sabi, ang inaaring ganap, yung nagsisitalima sa kautusan. Yung bang nagsisitalima sa kautusan, lahat ba yun nakarinig? Basahin natin ang 14, kasunod na talata, kapatid na Daniel. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kita nyo? Hindi lang pala yung nabautismuhan ang maliligtas
Bakit? Kasi yung hindi naman yung tagapakinig ng kautusan ng aariing ganap o maliligtas, kundi yung tumatalima sa kautusan. Ano ibig sabihin ni Pablo? Merong mga hintil, hindi nakarinig ng kautusan. Kung gumagawa naman ang bagay ng kautusan, ito'y aariing ganap. Ang liwanag nun, no? Hindi yung nakikinig ang aariing ganap o maliligtas, kundi yung tumutupad. Kung tumutupad ka, kahit hindi mo naman narinig, tinutupad mo sa katutubo, tinutupad mo, ikaw ang aariing ganap. Higit kesa doon sa nakikinig, hindi na aariing ganap dahil hindi tinutupad. Kaya sabi niya, hindi ang tagapakinig ng kautusan ang aariing ganap sa harap ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing ganap, sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan. Ang mga ito na walang kautusan, siyang kautusan sa kanilang sarili. Kapatid na Peter, pakinggan mo po ako. Halimbawa, yung tatay ni Manalo, yung nanay niya, wala pang, palagay natin, totoo yung inyo. Tatay ni Manalo, yung nanay niya, lola niya, yung lelang niya, hindi pa nakatayo ang iglesia niyo na totoo. Gumagawa naman ng mabuti. Yung kabutihang nasa kautusan. Hindi naman nangangalon niya yung lolo niya. Hindi naman nangangalon niya yung lola niya. Hindi naman ang aagrabyado. Hindi naman pumapatay ng tao. Mabuti namang makisama sa kapwa. Ikaw ang Diyos ngayon. Dadalhin mo ba yun sa impyerno? Sintensyado na ba yun sa apoy? Gaya ng sabi ni Eranio Manalo. Napakalupit ng nakilala yung Diyos. Yung ipinakikilalang Diyos ng Biblia ay marunong magligtas yun kahit hindi sumasampalataya. Kahit yung tao hindi sumasampalataya, pero wala kasing narinig na kautusan. Paano sasampalataya kung di nakapakinig? Walang narinig na kautusan. Pero isa siyang lalaking mapagmahal sa asawa, mahusay magpalaki ng anak, mahusay magpamilya. Yun ba iimpyernuhin mo? Hindi naman niya kasalanan na hindi siya nakarinig ng kautusan. Maraming mga panahong lumipas. Walang Biblia, walang kopya ng Biblia. Walang telebisyon, walang radyo. Namatay yung mga tao, yung mga ipugaw dun sa Mountain Province. Namatay sila na walang narinig na aral. Hindi naman nakarating si Kristo dun sa ipugaw. Nangangaral ang mga apostol at si Kristo sa Jerusalem, ginagawa yung rice terraces. Kasi ayon sa mga historiador, yung rice terraces, 3,000 years na o 2,000 years. O palagay mo, 2,000 years na lang. Nung ginagawa yung rice terraces sa Ipugaw, nangangaral si Kristo sa Jerusalem, mga apostol. Hindi naman nakarating dun sa Ipugaw. Merong mga Ipugaw dun sa gumagawa ng rice terraces na mabubuting tao pala. Ba't gumawa ng rice terraces? Kasi takot sila dun sa mga kapatagan, pinag-uusig sila. Kaya doon na lang sila sa bundok. Para sila mabuhay, pinagtiyagaan nilang gawin nilang mga taniman ng palay yung bundok. Di mabubuting tao ito, mga industrious people. Ngayon, hindi man sila nakarinig ng kautusan, gumagawa naman sila ng kabutihang nakasulat sa kautusan. Iimpyerno mo ba ito? Sisintensyahan mo sa apoy? Hindi ganun ang Diyos. Sabi ni Pablo, yung mga hintil na walang kautusan sa katutubo, hindi nakapakinig, nabuhay sa kuweba, nabuhay sa bundok, walang Biblia pa, wala pang mangangaral, wala pang radyo, wala pang telebisyon. Pero kung gumagawa naman sa katutubo ng mga bagay ng kautusan, di nangangalon niya, di man niya narinig na bawal mangalon niya, di naman siya nangangalon niya. No? Hindi naman siya nagnanakaw. Hindi naman siya nananakit ng kapwa. No? Merong ganun kasi mga taong sa katutubo may pag-ibig sa kapwa. Ngayon lang naman sa huling panahon, ang sabi ni Pablo, sa mga huling araw, darating ang panahong mapanganib. Kasi ang mga tao may bigin sa sarili, may bigin sa salapi, walang katutubong pag-ibig. Pero nung araw, may katutubong pag-ibig ang mga tao. No? Kung yung mga tao na yon ay hindi nakapakinig,
namatay, pero gumagawa naman ng bagay ng kautusan, sabi ni Pablo, aariing ganap yun. Kaya wala kang mababasa sa Biblia na sinabi ni Kristo ng mga apostol na labas natin, wala nang maliligtas. Walang ganon. Sabi nga ni Kristo, nung merong isang tao na nagpapalayas ng demonyo sa kanyang pangalan, nakita ng mga apostol, Panginoon, nakakita kami ng isang tao, nagpapalayas ng demonyo sa pangalan mo. Pinagbawalan namin siya sapagkat hindi siya sumusunod sa atin. Sagot ni Kristo, huwag niyong pagbawalan, sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Tanyo? Si Kristo may pataan sa mga tao eh. Itong mga pamilya Manalo, walang pataan. Pag hindi ka kasama nila, impyerno lang. Sadla ka sa impyerno. Maling aral yan, mga kapatid. Hindi totoo yan. Kawawa naman yung kanununuan ni Manalo. Dahil hindi nabautismo, sa impyerno lahat yun. Hindi. Kung ako hahatol, kahit na hindi pa sila nabautismo sa iglesia itinatag ng apo nila, kung sila naman ay mabubuting tao, wala man silang narinig na kautusan, pero gumagawa naman sila ng kabutihan, paraan ng Diyos yun para maligtas. Kahit hindi sila nakasampalataya, pwede silang maligtas. 4 Gs ng unang Timoteo. Pakinggan nyo. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Ang Diyos, pwede niyang iligtas ang lahat ng mga taong gusto niyang iligtas, lalo na ang nagsisampalataya. Ano ibig sabihin? Pati hindi sumasampalataya, pwede namang iligtas ng Diyos eh. Bakit? Nauunawaan ng Diyos yun. Matuwid siyang hukom eh. Paano sasampalataya? Hindi nga nakarinig ng kautusan. Sabi